video, magluluto tayo ngayon ng pansit bihon with Saba sardines. So, ang ating pangsahog na gagamitin is itong Saba sardines. So, meron ako dalawang klase dito ng Saba sardines. So, first time ko tong gagamitin. So, hindi ko alam kung ano yung flavor. Kasi yung Saba sardines dito, merong mga iba't ibang flavor. So, itong Saba na to, I'm not sure kung ano ang kanyang flavor, kung meron siyang, kung plain lang o kung meron siyang ibang lasa o ibang flavor. So, ayan ang ating ipang sasahog. Experiment tayo kung ano magiging lasa niya. Tapos, meron tayo ditong garlic and white onion. So, mince lang siya, chinap-chop ko lang. Ito ang ating gamit na pansit bihon. Ito yung aking natira, meron pa siyang isang piraso. Ayan, golden bihon. So, meron pa siyang, meron pa ako dito. Ayan, isang piraso. Marami na yan. So, ito ang ating lulutuin ngayon. Pansit bihon using Saba sardines. At syempre, hindi mawawala ang ating cabbage. Yan, pangsahog. Ito ang ating carrots. So, hinugasan ko na rin siya. Yan ang ating mga ingredients. So, yan guys, start tayong magluto. So, dito sa pan, maglagay lang tayo ng, painitin lang natin siya, tapos lagay tayo ng oil. Yan. Medyo madami-dami. So, ayan. Painitin lang natin. Tapos, igigisa lang natin. Sasatay lang natin ang ating garlic at onion. Tapos, i-add natin ang ating Saba sardines. Inopin na natin ang ating Saba sardines. So, ito yung isang klase. Is plain lang pala siya. Ito, plain lang siya. Plain flavor lang. So, nabili ko to sa supermarket. Mura lang. Mga nasa 1 ko yan. Tapos, ito naman yung isang flavor niya. Parang may konti siyang kakaibang flavor eh. So, ito ang ating ipang sasahog sa ating pansit bihon. So, ayan. Magigisa na tayo. Unahin natin itong ating bawang. Golden brown lang natin siya ng konti. So, luto-lutoin natin siya. Nasaan ka natin itong white onion? Tayo lang natin siya. Hayaan natin siyang medyo brown bago natin i-add yung ating sardines. Titikman ko tong sauce ng Saba, kung anong lasa niya. So ito yung plain lang siya. Plain lang siya, pero masarap Plain lang. Hindi siya ganun kaalat. Tapos ito naman yung isa, yung parang medyo may konting kakaiba na sauce eh. Plain lang din siya. Halos pareho lang din ang lasa. Walang masyadong pagkakaiba. So, yan. Masarap yung ipang sahog pag plain lang. Kasi merong mga Saba rito na may mga ibang flavor na yung sauce niya ay medyo matamis. Mga ganun, iba't ibang flavor ng Saba nila. So, itong nabili ko na Saba na to, itong dalawa na to, plain lang siya. Tsaka mura lang to. Mga nasa 100 yen, parang piso sa pera nila. So, yan. Isa lang natin itong garlic tsaka itong white onion. Gusto ko siyang i-brown. Mas masarap kapag golden brown siya. So yan, ilagay na natin itong Saba sardines. At hindi ko muna isasama yung kanyang sabaw. Ayan, mamaya na yung sabaw. Dami rin yung laman Yan yung sabaw niya, hindi ko muna kasama. Ito yun. Ito yung Saba na yun. Ayan yung laman niya. Ito natin itong isang Saba na to. Ang dami niyang laman. Makarel. Para siyang makarel. Pero Saba tawag dito. Saba sardines. Para siyang makarel sa atin. Masarap sa igisa nga lang may luya, parang hindi siya malansa. Pero hindi naman malansa yung kanilang ganitong sardines. So ayan. Mamaya na natin ihalo yung sabaw.
So, ayan na siya. Yung dalawang can ng Saba sardines. So, ito yung pangalawang Saba sardines. Igisa lang natin siya para medyo maluto. Ayan. At lalagyan ko na siya ng salt. Lalagyan ko na siya ng salt and pepper. Ang gamit ko ito Himalayan salt. Lalagyan ko pa yan mamaya ng magic sarap, tsaka konting toyo at patis. Lagyan natin siya ng pamintang durog. Ayan siya guys. Nilagyan ko na siya ng salt and pepper. So, ito ginagawa ko, ginisa ko yung garlic, yung white onion, tapos inad ko tong saba, tapos nagadawan ng salt and black pepper. So, ayan, hayaan lang natin siyang maluto. Hayaan lang natin siyang maluto. Tapos yan guys, gusto ko siyang lagyan nito. Japanese condiments. Nilalagay din to sa mga ramen. So ayan. Naglagay tayo. Medyo ano siya, medyo maanghang, tsaka pang-add ng lasa. Nung nakaraan nagluto ako, nag-experiment ako, nilagyan ko siya ng spicy curry powder, masarap din. Pero ngayon, ano lang siya, plain lang, yung ordinary na luto sa pansit. Ito na, i-add ko na itong sabaw niya. Kasi ilalagay ko na yung kulay. Ito yung parang pang tubig niya. Lalagay ko na itong carrots. Para maluto siya. Tatakpan ko lang siya para maluto yung carrots. Tapos lalagay ko na yung pansit. Lagyan ko na siya ng toyo. Ito yung gamit ko palang toyo. Japanese soy sauce. So, yan ang gamit ko. Konti lang muna. Tapos lalagyan ko rin siya ng konting patis. So, yan ang gamit ko. Tingnan nyo, nagtubig siya. Hindi ko pa siya nilalagyan ng tubig. Nagtubig na. Tapos lagyan natin siya ng konti pang tubig. Yan. Tapos pakuluin natin. Takpan natin, pakuluin. Saka natin ilagay yung yan, lalagyan ko rin pala siya ng magic sarap pang palasa rin. Dahil maliit itong aking maliit itong aking lutuan na ginamit. Ayan, lalagyan ko siya ng magic sarap. Adjust na lang natin mamaya yung lasa. Lang natin, hayaan natin kumulo. Saka natin ilagay yung pansit bihon. Habang pinapakulo natin yung tubig, hugasan muna natin itong lata ng sardinas para hindi siya mangamoy bago ka ilagay sa basurahan. Ganito yung style dito. Kasi ito, hindi mo siya pwede agad-agad itapon dahil may schedule nga yung mga pagtapon ng basura dito. Kaya ganyan. Banlawan natin para hindi siya mangamoy. Tutupiin natin yan. So,
So ayan, kumukulo na siya. Pwede na natin ilagay ang ating pansit bihon. Medyo maliit yung aking lutuan. Kaya lang natin siyang Tapos mamaya ko na lang yan. Pag medyo lumambot na itong side, yung isang side naman. So ayan, tingnan nyo guys, na-absorb niya na yung tubig. Tapos mamaya ilalagay ko pa yung repolyo. Hindi pa malambot yung pansit. Meron pang matigas na part. Haluin lang natin. Ilalagay ko na yung repolyo. Mas maganda kasi kaya sa huli siya ilalagay para hindi siya sobrang malanta. So kapag crispy pa, medyo hindi pa ganun lanta ang pagkakaluto, kaya hinuhuli ko siya. So ayan na siya guys. Lagay natin sa ilalim yung repolyo para maluto. Ito guys, ganito ginawa ko. Pinasok ko yung takip niya, tapos tinupi ko. Para hindi siya sugat. Tapos ilalagay ko siya sa plastic. Yan, ganyan style. Tinutupi yung mga lata. Bago ilagay sa basura, tsaka binabanlawan. Ito ang ating finished product ng ating pansit bihon using Saba sardines.